Mga lods, magandang araw sa inyo. So ngayon pala is pag-uusapan natin yung about sa pagpapatawad and healing. So mga lods akala kasi natin 'pag nagpatawad tayo is healed na tayo. Hindi yun, magkaibang bagay yun. So yung pagpapatawad kasi, minsan mas madali yun, eh. Actually mas madali pala talagang gawin kaagad yun, na napatawad mo na yung tao. Sabihin mo lang, eh, kumbaga parang gustuhin mo lang sa sarili mo na, "Hindi, pinapatawad na kita." Kasi wala ka ng magagawa, eh. But yung healing matagal yun kasi sa pakiramdam yun, eh. Puwedeng matagal, puwedeng mabilis. Mas maganda kung mabilis. Kasi it will damage you talaga pagka matagal kang mag-heal. Mas maganda nga mag-heal ka kaagad, eh. At least kahit papaano yung feelings ng galit, yung negative feelings sa sarili mo is wala na. Siguro yung learnings na lang. Kunwari talagang yung tao na yun, hindi mo naman kamag-anak, hindi mo naman nanay, hindi mo naman magulang, eh, siguro puwedeng yung healing na yun, magkaroon ka ng learnings dun na medyo iwasan sila, 'di ba? Puwede yun, eh. Pero siyempre, pagka matagal kang mag-heal, lalo na sa mga taong nanay mo, anak mo, na alam mong hindi mo talaga puwedeng maiwasan sa buhay at habang buhay kadikit na sila ng buhay mo, kailangan na kailangan mo yung healing. Kasi maaaring napatawad mo na sila, pero hindi pa rin kayo okey dahil sa pakiramdam mo, mahirap yun, eh, 'di ba? So, may magsasabi diyan, "Eh, hindi mo sila napatawad kung gano'n ang pakiramdam mo." Hindi, meron kayong nakikitang tao na sinabi niya napatawad niya na, eh, naniniwala naman ako do'n and we have to respect that. Kasi that's the right thing to do. 'Pag may taong nagkamali sa'yo is patawarin mo talaga, 'di ba? Pero bakit masakit pa rin? Kasi hindi pa healed yung sugat na nagawa ng pangyayari na 'yon. So, Lods, kaya ko sinasabi sa inyo 'to, 'di ba, about sa nanay ko kasi 'di ba may nangyaring ganyan na kumbaga healing nga daw and pagpapatawad, 'di ba? Actually, Lods, matagal ko na napatawad nanay ko sa mga nangyari and matagal na rin ako nag-healed. Pero healed siguro, kinalimutan ko kasi, so hindi ko naramdam yung pain. Pero kasi, sa pagpapatawad kasi, napakalaking part, yung taong pinapatawad, is meron kang sincerity and full accountability. So may kumakalat na issue ngayon, nag-sorry, ganyan, but we don't see the full accountability because we think na meron silang tinatago and meron silang isang parang ginagawang sacrificial lamb, 'di ba? Hindi ko na babanggitin kung sino, pero 'di ba parang gano'n ang dating. Oo, humingi ka nga ng tawad, pero hindi mo naman finu-full accountability yung pangyayari. Meron ka pa rin tinatago, meron ka pa rin excuses na kaya mo nagawa yun kasi ganito, ganyan, ganyan, pero sorry. Parang hindi full, parang hindi sincere, 'di ba? So, ang nangyari kasi sa akin, dahil matagal ko na rin naman na napatawad ang nanay ko, nung naramdaman ko yung sincerity ng pagso-sorry niya nung pagyakap namin, kasi hindi ko pa naman alam yung pangyayari na buo, eh, 'di ba? Kasi kailangan ko muna mapanood, eh, kung ano ba yung nangyari sa nanay ko, eh. So, September 7 kami nagkita bale dun sa Korea. September 29 pinalabas yan, eh. So, September 29 ko na nalaman yung buong kwento and talagang confirm yung pakiramdam ko is tama. Yung sincerity niya ng pagso-sorry nung habang niyayakap niya ako. Hindi ko na kailangan tanungin siya kung bakit, eh. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, napakahalaga sa taong humihingi ng tawad, yung sincerity, para mas mabilis matanggap ng taong magpapatawad na, "Ano pa magagawa ko, nangyari na yun. Kita mo naman yung pagsisisi ng tao, sobrang sincere, bakit hindi ka pa magpatawad at hindi ka pa mag-heal," 'di ba? So yun, isa yun. Kaya ako nababanggit yun, kasi sa experience ko gano'n. And also pala, bago magpunta ng Korea, nung inamin na sa akin ng production ng TV Chosun, Mother Spring Day pala, Mother Spring Day. Ano, tinanong ko agad, anong sabi niya? Kasi ang sabi ng misis ko, expect the worst. Baka mamaya may pamilya na yon, baka mamaya ayaw ka nang makita, or baka mamaya gusto ko lang makita saglit tapos okay na, 'di ba? Don't expect. Pero siyempre bilang anak, 'di ba? Alam mo yun, nagiging emotional pa rin sa akin yun, na during that time, kahit na sinasabi ng misis ko na, "Don't expect," 'di ba? I'm expecting pa rin, eh. So, ang nangyari, nung tinanong ko yun, sinabi ni Mother Spring Day na miss ka na rin daw niya at gusto ko na rin niyang makita. Lahat ng question sa isip ko, kahit na alam ko napatawad ko na siya, and yung sugat na sumasariwa nung mga time na yun, kasi kinalimutan ko nga, eh, na may ano, eh, kumbaga pinipilit kong kalimutan yung masakit na pangyayari sa buhay ko, eh. Siyempre sumasariwa na dahil nagkakaroon na ng interviews and sinasabi nila hinahanap na nila yung nanay ko, sumasariwa na ulit yung sugat.
nag-heal lahat yun. The mere fact na sinabi niya yun na miss na rin niya ako at gusto niya akong makita, ano pang kailangan tanong do'n? And then nung napanood ko nga yung video nung napalabas na nila, nabuo na nila yung buong storya do'n sa Mother's Spring Day, yung sinabi niya na, "Oh, masaya ako nakikita nila, malungkot ako minsan, ganito." Kahit ano man yung nakikita nila sa akin, na ako daw is laging nandun sa ano, sa puso niya, parang gano'n. Pagkatapos meron pa siyang sinabi ro'n na, "Paano ko makakalimutan yung anak ko, eh, dinala ko sa tiyan ko." Alam niyo naiiyak pa siya, na medyo natatawa nung sinasabi niya na parang, "Ano ba, anak ko yun, eh." Tapos nalaman ko pa na hindi siya nag-asawa ng iba. Eh, marami pang revelations, 'di ba? Kagaya nga nung isang sinabi sa akin na mag-aasawa na raw siya kaya ayaw na daw niya ako mag-aasawa na raw siya at ayaw daw sa'kin ng mapapangasawa niya, kaya daw kailangan akong ibigay muna sa tatay ko, na hindi naman pala totoo at hindi rin naman pala sa kanya galing yun, dun pala sa kamag-anak namin, 'di ba? So, maraming mga factors kung bakit. And ito yung gusto kong sabihin na sa mga tao na nagpatawad pero hindi pa naghi-heal, bilisan niyong mag-heal. Kasi malaking bagay talaga yun, eh. Magkaibang bagay yun para sa'kin, sa learnings ko sa buhay magkaibang bagay yun. And maybe it may help you na, "Ba't gano'n napatawad ko na, pero bakit? Pero bakit hindi pa rin kami gano'n ka-okey?" Lalo sa mga taong kagaya ng sinabi ko parte na ng buhay mo habang buhay. Kung 'yan mga ibang tao 'yan, after mong patawarin kung sa tingin mo puwede mo silang iwasan na, puwede naman, learnings yun. Pero sa mga kamag-anak, lalo sa nanay, sa magulang, sa anak, 'di ba? 'Pag napatawad mo sila kailangan talaga kasama yung healing. So yun lang mga lods, sana, meron kayong natutunan dito. If you want to be accepted kaagad ng taong magpapatawad sa'yo, take full responsibility, take full accountability sa paghingi ng tawad para maging sincere talaga and maramdaman ng taong magpapatawad na wala na siyang ibang choice kundi patawarin ka. Kasi wala ka ng excuses, eh, 'di ba? So yun lang mga lods, magandang araw sa inyo. Thank you.